Isa-isang sinagot ng Philippine National Police ang mga isyu at paratang na nalabag ang karapatang pantao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin siya at ilipad sa Hague. Iginiit ng Criminal Investigation Group na nasunod ang tamang proseso at nabasahan pa ito ng Miranda rights. Tiniyak din ng PNP na naibigay ang lahat ng pangangailangan ng dating Pangulo mula sa pagkain, check-up ng mga doktor maging ng pahinga. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla live. Clazel. Kenneth, hindi raw kinawawa si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin at ilipad sa Netherlands. Katunayan, binigyan pa ito ng special treatment at ipinatupad ang maximum tolerance sa kabila ng pananakit at pagmumura ng ilang miyembro ng grupo ni Duterte sa mga pulis. Isa-isang sinagot ng pambansang pulisya ang paratang tungkol sa di umano'y pagtanggal sa karapatan at pang-api kay Duterte ng hulihin at ilipad patungo sa The Hague para harapin ang crimes against humanity dahil sa kanyang brutal na laban kontra droga at extrajudicial killings nung siya ay presidente ng Pilipinas at alkalde ng Davao City. Muling iginiit ang PNP na siyang hininga ng tulong ng Interpol para hulihin si Duterte na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay Duterte at binasahan siya ng Miranda rights. Hindi raw ginutom si Duterte, may sapat na tubig at pagkain at pinanatili pa sa Presidential Lounge. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they're just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami. Doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong presidente. Pinabigyan po namin, pati po ang kanyang mga kasamahan, they were there in the most comfortable lounge. Inalok din ng wheelchair ang dating Pangulo pero tumanggi at binigyan ng maayos na medikal na atensyon kaya hindi na kinailangan pang dalhin sa ospital. Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa iyo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. So, sinasabi nila kailangan na ng ECG? Full check-up, ECG, pating ECG machine, ipinasok natin doon. Kayo lang po, sir, ang special treatment na ito. Hindi raw hinawakan si Duterte at tanging kanyang mga bodyguard, nurse at miyembro ng pamilya ang nakadaupang palad ng dating Pangulo. Sa kabila ito ng pagmumura at pananakit umano ng kampo ni Duterte sa mga pulis na nagresulta pa nga ng malaking bukol sa ulo ng isang babaeng pulis matapos pukpukin ng kinakasama ni Duterte na si Hanelet Avancenia. Ginalang yung kanyang karapatan habang inaaresto siya at dumaan sa tamang proseso yung aresto. At kami, pinapatunayan namin yan. At hindi lang naman salita ito eh. May kita talaga natin sa mga video na talaga maximum tolerance ang ating pamahalaan. Sa huli, binigyan diin ng PNP na ang nangyaring ito kay Duterte ay magbibigay daan para magsimula ang patas na judicial process at mapatunayan kung inosente ba talaga si Duterte o may responsibilidad sa pagkamatay noong kanyang ikinasa ang war on drugs. Ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. Kenneth, sa kabila ng pagmumura ni Kitty Duterte kay Torre ay palalagpasin na raw ito ni Torre at hindi na magsasampa ng kaso. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Kenneth. Maraming salamat, Clazel Pardilla.